Ramdam ko ang lamig ng tubig na humahampas sa akin, ngunit hindi ko ito inalintana at tuluyang nilangoy ang direksyon papunta sa yate. Maingat at hindi ako gumawa ng kahit anong ingay at sumampas sa hagdanan paakyat dito. Bago ako tuluyang sumampa, ay inilibot ko muna ang paningin ko dahil baka bigla na lang may bumaril na kalaban sa akin. Nang wala akong makita na tao, ay agad akong sumampa sa yate. Agad kong kinuha ang barel mula sa likod ko at tinapat sa harapan ko habang maingat na nilalakad papasok ang yate. Naramdaman ko ang papalapit na bagay sa akin at buti na lang mabilis ang reflex ko at naiwasan ito. Tumingin ako sa pinanggalingan nito at nakita ang tatlong lalaking nakangisi sa akin. Hinanda ko ang sarili ko nang makitang aatake sila. Agad kong naiwasan ang sipa ng isa at sinuklian nito ng sipa sa kanyang panga. Napaatras naman siya dahil doon kaya't agad ko siyang binaril sa puso, dahilan para agad na matumba siya. Rinig ko ang sunod-sunod na pagputok ng barel at naging maagap ako sa pagtatago. Nakipagpalitan ako ng baril sa dalawang lalaki at nakita kong nakahandusay na sila. Agad akong tumakbo papasok sa loob, marahas na binubuksan ang bawat kwartong madadaanan ko. Narinig ko ang sunod-sunod na pagputok ng baril kaya't agad akong nagtago at nakipagpalitan ng baril. Agad akong dumapa at pinaputukan ng baril ang humahabol sa akin na agad naman nilang kinabagsak. Wala na akong sinayang na oras at agad na tumakbo sa pinakababa ng yate. Pagkatapak ko sa pinakamababang palapag ng yate ay sinalubong ako ng mga daggers at bala ng baril. Agad akong napaiwas, ngunit nadaplisan ako sa balikat at pisngi. Welcome to hell! Agad akong napatingin sa nagsalita at nakita ang nakangising si Johan habang sa harap niya ay isang lalaki na nakapiring at nakagapo sa upuan. Kitang-kita ang tindi ng paghihirap na dinanas ng lalaki at duguan ang kanyang nangihinang katawan. Ramdam ko ang pagsiklab ng galit sa puso ko nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ko. Sa likod ni Johan ay ang mga lalaking kapwa na nakatutok sa akin ang mga baril at sandata. Hindi ako nakaramdam ng takot at pag-aalala sa kalagayan ko. Tanging galit at ang puot ang nararamdaman ko sa ginagawa nila sa kuya ko. They all deserve to die. Sinanyasan niya ang mga tauhan niya na ibaba ang kanilang sandata at agad naman siyang sinunod ng mga ito. So young and so stupid. Kuminto niya habang nakangiting naglalakad palapit sa akin. Hindi ko binaba ang mga baril at itinutok ito sa kanya. Rat in hell, asshole! Sagot ko na tila mas lalo niyang ikinatuwa. You're really brave to come here alone, sabi niya habang tumatawa. Ano kaya ang magiging reaksyon ng dalawang mafia kapag nalaman nilang ang Aris Mafia ang papatay sa babaeng iniibig nila? Sabi niya habang tumatawa. Aris Mafia will run the world. Kaunting panahon na lang at mapapatumba rin namin ang tatlong mafia na sagabal sa daan namin. At ikaw ang magdadala sa amin papunta sa tagumpay. I smirked at him. It looks like he's underestimating me. Sadly, hindi mo na maaabutan pa ang tagumpay na sinasabi mo dahil ngayon pa lang ay mamamatay ka na sa mga kamay ko tulad ng pagpatay ko sa kapatid mo. Nakita ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Nabura rin ang mga nakakainis na ngiti sa mukha niya. Mukhang napuntirya ko ang kahinaan niya. Kita ko ang pagkuyom niya sa kanyang kamao at pamumula ng mukha niya. Mas lalong lumawak ang ngisi ko sa nakikita ko. Bago ko siya patayin, ay ipaparanas ko muna sa kanya ang sakit na hindi nagagamot. Kung alam mo lang kung paano ko makita ang hirap at sakit sa mukha ni Nephili. Napakasaya habang pinapanood siyang umiiyak habang nagsusumamo para sa kanyang buhay. I lied. Hindi naman siya nagsusumamo sa buhay niya. I just want his emotion to take control of his whole system. Bitch! Nagulat ako nang bigla niyang sinabunutan ng kuya ko. Ah! Taeng ni Jack. Damn! Bullshit! Bring down your gun! Babala niya. Agad kong binitawan ang aking baril nang makitang maglabas siya ng dagger at itinapat sa leeg ng kuya ko. Fight me, coward! Inipon ko ang lakas ng loob ko para sabihin sa kanya yon. Natatakot ako sa maaari niyang gawin sa kuya ko. As you wish. Marahas niyang binitawan ang kuya ko at agad siyang sumugod sa akin. May hawak siyang dagger samantalang ako
ay walang kahit anong sandata. Isasaksaksana niya sa akin ng dagger ngunit agad kong nahawakan ng kamay niya at pinilipit iyon. Narinig ko ang pagdaing niya ngunit malakas niya akong nasiko sa tagiliran kaya't napaatras ako. Hindi pa ako nakakabawi ay agad na niya akong nasipa sa tiyan at nasuntok sa panga. Ramdam ko ang pagkahilo sa ginawa niya ngunit agad akong tumayo at idinura ang dugo mula sa bibig ko. Muli siyang sumugod ngunit sa pagkakataon na ito ay nasalag ko na ang pagsipa niya. Hinatag ko ang paa niya at malakas na sinuntok ang kanyang muka at marahas na tinulak ang paa niya at sinipa siya sa tiyan. Napabagsak siya sa ginagawa ko at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Bago pa man ako muling makasugod ay kumilos ang mga tauhan niya at sumugod sa akin. May mga nagpapaputok ng barel ngunit maingat ko yung iniwasan at nakipaglaban sa mga lumalapit sa akin. Mabilis ko namang napatumba ang mga lumapit sa akin. Ginantihan ng putok ng baril ang mga bumaril sa akin. Mag-isa lamang ako pero nagawa ko silang talunin ngunit may mga mangilan-ngilang daplis akong nakukuha mula sa kanila. Nang wala nang matira sa mga tauhan ay agad akong tumakbo papunta kay kuya. Si Johan ay hindi pa rin nakakabawi at nakahiga pa rin kaya mabilis kong kinalagan si kuya. Nath, rinig kong bulong ni kuya. Hang on there, makakaalis na tayo rito. Nang sa wakas ay naalis ko ang pagkakatali sa kanya, ay agad ko siyang iniakway sa akin. Shit, konti na lang, makakaalis na rin kami dito. Pang! Parehas kaming natumba ni Jack sa putok ng baril na iyon. Ramdam ko ang hapdi sa binti ko at nakita ko ang pagdurugo nito. Tumingin ako sa pinanggalingan nito at nakita si Johan na nakatayo habang nakatutok ang baril sa amin. Shit! Patuloy siya sa paglalakad at isa pang putok ng baril ang pinakawalan niya na tumama sa balikat ko. Fuck! Napadaing ako sa sakit na nararamdaman ko. Sa tingin mo, makakaalis ka rito ng buhay? Mamamatay tayo rito nagsama-sama. Tila nanlamig ako nang inilabas niya ang isang controller. You killed my brother. Hindi ko hahayaan na makaligtas kayo rito ng kapatid mo. Isang ngisi ang pinakawalan niya at lumapit sa akin. Fuck! Sigaw ko nang tapakan niya ang binti ko na may tama ng bala. Sinampal pa niya sa akin ng baril na hawak niya dahilan para mahilo ako ng sobra. Pero pilit kong nilalabanan ito. I need to survive this. Para kay kuya. Hinawakan ko ang paa niya at marahas itong itinulak paalis. Pinilit ko na tumayo kahit tila mahihimatay ako sa sakit na nararamdaman ko. Say goodbye to your life and say hello to hell. Sabi niya at isang iglap ay pinindot niya ang controller. Nakita ko ang oras na unti-unting nauubos. 5 minuto. 5 minuto lamang ang bomba. Damn! Nakatutok pa rin sa akin ang baril niya. Isang maling galaw ay puputok ang baril na iyon at agad nakikitil sa buhay ko. Frost! Napatingin kami sa pinanggalingan ng sigaw at nakita si Sight. Nabuhayan ako ng pag-asa nang makita siya. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon upang agad na sipain ang baril na hawak ni Johan at sinuntok siya sa mukha. Take me, brother! Umalis na kayo rito! Sigaw ko habang pilit na nilalabanan si Johan gamit ang natitirang lakas ko. I won't leave you here! Sigaw niya. Ngunit agad ko siyang tinignan ng masama. Sasabog na itong yate. Just fucking save my brother and I'll save mine. Tila nagdadalawang isip pa ito pero agad na inakay niya si kuya at mabilis na naglakad. Sumunod ka, Natalia? Isang tango ang sinagot ko at naramdaman ko ang pagtama ng sipa sa tiyan ko kaya't napaupo ako. You bitch! Lahat ng bayani ay namamatay. At mamamatay ka rito. Susugod sana siya ngunit agad ko itong naiwasan. Agad akong tumayo at sinipa siya sa tagiliran. Napaungol siya sa sakit nito ngunit mabilis naman siyang nakabawi. Sabay naming sinugod ang isa't isa. Pinulot ko ang baril na nakita ko at agad na pinaputok sa kanya iyon. Ngunit kasabay nun ay ang pagbato niya ng dagger na tumama sa tiyan ko. Halos sabay ang pagbagsak namin sa sahig. Napasuka ako ng dugo. Dahil sa
saksak na natamo ko. Samantalang siya ay natamaan ko sa puso na agad niyang kinamatay. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng paningin ko pero pinilit ko pa ring tumayo. 20 seconds na lang kaya't wala na akong inaksayang sandali at paika-ikang naglakad papunta sa railing. Sumampa ako rito at kasabay ng pagsabog ng yate ang pagkahulog ko sa malamig na tubig. Sa kabilang banda, on third person point of view. Pagkaapak ni Sight sa pangpang habang akay-akay ang katawan ni Jack ay nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa karagatan. "Shit! Frost!" Sigaw ni Sight nang mapagtantong baka kasama doon si Natalia. Si Jack ay kasalukuyan pa ring walang malay dahil sa mga sugat at pasakit na natamo niya mula sa kamay ni Johan. Hindi alam ni Sight ang gagawin kaya't agad niyang ibinaba si Jack at itinabi. Agad siyang lumusong sa dagat at hinanap ang katawan ni Natalia. Kung nakatalon ba ito? Ngunit ilang minuto pa ang ginagawa niya ay bigo siyang makita ito. "Natalia!" Sigaw niya habang patuloy na hinahanap ito. Palakas na ng palakas ang alon kaya't bumalik siya sa pangpang. Hindi niya alam ang gagawin niya kaya't agad niyang nilapitan si Jack at isinakay sa kotse. Malala ang tama ni Jack kaya't anumang oras ay babawian na rin ito ng buhay. "I'm sorry, Frost. Babalikan kita." Bulong niya sa sarili at agad na pinaandar ang sasakyan. Pinatakbo niya ng mabilis ang sasakyan habang kinakapa ang cellphone na iniwan niya sa kotse. Kinakabahan man ay agad niyang denial ang numero ni Dravon. Matapos ang ilang ring ay sumagot ito. "What?" Malamig na sagot ni Dravon mula sa kabilang linya. Boss." Kinakabahan na tawag niya. "Stop wasting my time. Nasa meeting ako kasama ko na si Jack, boss. Malala ang lagay niya. Dadalhin ko siya sa hospital." Natahimik sa kabilang linya si Dravon, ngunit patuloy ang malakas na pagkabog ng dibdib niya at hindi alam kung paano sasabihin ang pagkamatay o pagkawala ni Natalia. "Go to Rockford Hospital. We'll prepare for your arrival." Pagkatapos nun, ay pinutol na ni Dravon ng tawag. "Shit, katapusan ko na." Bulong niya sa sarili niya habang mabilis na nagmamaneho papunta sa Rockford Hospital. Pagkarating nila sa hospital, ay agad silang sinalubong ng mga nurse at doctor. Kasama sa sumalubong si Dravon, Andre at Hero na kapwa nag-aalala sa sinapit ng kaibigan nila. Agad na isinakay sa stretcher si Jack at isinugod sa ER. Habang patagal na patagal, ay lalong lumalakas ang kabog sa dibdib ni Sight. Lahat sila ay nahinto sa labas ng ER at hindi alam ni Sight kung saan siya magsisimula. "What the fuck happened? Why are you drenched in water? Di ba sabi ko bantayan mo si Nath?" "Wala na si Natalia, boss." Tila isang bomba ni sumabog sa tenga ng tatlo ang narinig nila kay Sight. Napatayo si Andre at Hero na kaninang nakaupo at kunot-noo silang tumingin kay Sight. "Anong sabi mo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Dravon. Kinakabahan man ay pilit niyang inaalis ang posibilidad na iyon. Boss, sumabog ang yate at kasama siya sa pagsabog nun. Binalikan ko siya pero wala na siya. Patay." Hindi na natuloy ni Scythe ang sinasabi niya ng isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha niya. Sa lakas ng impact nito ay napaupo siya sa sahig habang dumudugo ang ilong. "Stop kidding, Scythe! Where's Natalia?" Isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong ospital. Tinawagan siya ni Johan at sinabing magkikita sila. Hindi niya ako sinasama pero nagpumilit ako. Pumunta kami sa West Seaport at doon sila nagpang-abot ni Johan. Hindi niya ako pinasama dahil mapapahamak si Jack pero nung sumunod ako doon, duguan na sila at sasabog na ang yate. Sinabi niyang iligtas ko si Jack at susunod siya pero naabutan siya ng pagsabog. Isang malakas at sunod-sunod na suntok ang nararamdaman ni Scythe galing kay Dravon. "Tangina, bakit hindi ka tumawag sa akin?" Sigaw ni Dravon habang binubugbog si Scythe. Umiiyak na rin ito at hindi makapaniwala sa narinig niya. "Drav, mapapatay mo yan!" Pigil ni Andre sa kanya habang pilit na inilalayo kay Scythe.
Natalia is not a weakling, Drev. I believe she's alive. Pagpapakalma sa kanya ni Hero, napasabunot na lamang si Draven sa buhok niya habang umiiyak. Muli itong lumapit kay Scythe at kinuwalyuhan ito. Get all your fucking men and go back to that port. Huwag na huwag kang babalik sa akin ng walang dinadalang katawan ni Natalia. Sigaw niya muli habang pinipigilan ng sarili na mapatay ang lalaki sa harapan niya. Yes, boss. Sagot nito at agad nang umalis. Ares Mafia will fucking pay for this. Malamig na sabi niya at sinuntok ang pader. Dahilan para mabasag ng konti ang simento rito. What's your plan now? Tanong ni Andre kay Draven. Prepare for our attack. Malamig na sabi ni Draven at tumango si Andre. Hero, prepare our men and weapons. Utos ni Andre kay Hero. Okay, boss. Sagot ng kanyang Reaper. Sa kabilang banda, anong balita? Tanong ni Skykes mula sa isang lalaki na inuutusan nila upang mag-spy sa Ares Mafia. Boss, kumpirmado. Ares Mafia ang may hawak sa lalaking pangalan ay Jack Frost. Napatango si Skykes sa narinig niya. Pero boss, kani-kanina lamang ay napabalitang patay na raw ang mga taong may hawak sa lalaki. Napakunot ang noon ni Skykes at Kevin sa narinig. What do you mean? Tanong ni Kevin. Nailigtas na ang lalaki. Sagot ni Spy. Tila nakahinga ng maluwag ang dalawa sa narinig nila. Ngunit namatay raw ang kapatid nito na siyang nagligtas rito. Napatigil ang dalawa sa narinig nila. Kinakabahan na nagkatinginan ang mga ito at muling tumingin sa Spy. Paano mo nalaman yan? Tanong ni Skykes dito. Usap-usapan nito sa loob ng Ares Mafia kani-kanina lamang. Nanggaling ang balita na iyon mula sa isang tauhan na nakaligtas sa pagsabog dahil nagkunwari itong patay. Hindi niya sigurado kung kasama ito sa pagsabog ngunit nasigurado niyang ilang beses itong nabaril at nasaksak ni Johan kaya't imposible pa na mabuhay ito. Nanghina si Skykes sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang kaibigan. Agad naman siyang niyakap ni Kevin habang humahagulgol ito. Ramdam niya ang galit sa mga oras na ito para sa Ares Mafia. Ang mafia rin na ito ang pumatay sa kanyang pamilya. Parehas lamang sila ng sinapit ni Natalia sa kamay ng Ares Mafia. Parehong pinatay ng grupo na ito ang mga magulang nila. Tila nagbaga ang puot at galit na matagal na natutulog sa damdamin ni Skykes. Matapos ang ilang sandali ay tumayo si Skykes at pinunasan ng luha nito. Where are you going? Tanong ni Kevin nang makitang naglakad ito palabas ng headquarters. Spade needs to fucking know this. Sagot niya at tuloy-tuloy na naglakad. Para saan pa? Hindi ba't papakasalan niya si Vanessa na anak ng leader ng Ares? Ano bang pakipan niya kay Natalia? Inisasabi ni Kevin. Sa totoo lang, ay gusto na rin niyang umiyak dahil napalapit na rin siya kay Natalia. Ngunit kailangan niyang maging matatag lalo na't kita niya na sobrang naapektuhan si Skykes. That's exactly why we need to tell him. We can't let our boss marry that bitch. Sabi niya at tuloy-tuloy na pumasok sa kotse. Mabilis na pinatakbo ni Skykes ang kotse papunta sa Night Mansion. Habang nagmamaneho ay hindi mapigilan ang mga luha sa pagtulo mula sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na wala na ang kaibigan niya. Humahagulgol siya habang nagmamaneho. Pagdating sa Night Mansion ay agad naman siyang pinapasok pero nagtataka ang mga nakakasalubong niya dahil sa pag-iyak niya. Gabing-gabi na at halos mag-aalauna na, ngunit nakita niya ang gising na si Spade katabi ang nakayakap sa kanyang si Vanessa habang nagtitingin ng magazine. Malamig at walang emosyon na mababakas sa mukha ni Spade habang si Vanessa ay panay ang lambing dito. Parehas lang napatingin sa isang babae na patuloy ang pag-iyak sa harapan nila. Kapwa sila napakunot ang noo habang ang babae ay masamang nakatingin kay Vanessa. What happened to you? Tanong ni Spade habang nakatingin kay Skykes. I need to talk to you. Sagot ni Skykes kay Spade, ngunit nanatili ang matalim na tingin nito kay Vanessa. Nagtataka man ay tumayo si Spade at naglakad patungo sa office niya. Sumunod naman si Skykes, ngunit bago pa sila makalayo
ay marahas siyang hinatak ni Vanessa. What now, bitch? Can't you see na busy kami sa pagpili ng reception for our wedding? Mataray na sabi ni Vanessa. Napatingin naman si Spade dito at magsasalita na sana ngunit nabigla sila sa isang malutong at malakas na sampal na pinakawalan ni Skykes kay Vanessa. Lahat ay nabigla sa nangyari maging si Spade at Vanessa. You don't know how much I'm holding myself from killing you, bitch. Pigil ni sabi ni Skykes habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Did you just slap me? Hindi makapaniwalang sigaw ni Vanessa. Slapping you isn't enough for what your family had done to us. This is all because of your family. You killed Natalia. Hindi na napigilan ni Skykes ang mapahagulgol sa sinabi niya. Mukhang nabigla si Vanessa sa narinig niya at hindi alam ang sasabihin. Samantalang isang kamay ang marahas na humawak sa braso kay Skykes at sa pilitang hinarap siya rito. What the fuck did you just say? Hindi makapaniwalang tanong nito. Patay na si Natalia, Spade. Pinatay ng Ares Mafia si Natalia. Natigilan si Spade sa narinig niya. Hindi niya alam ang sasabihin. Parang kanina lamang ay hinahalikan niya ito. At ngayon ay malalaman niya na patay na ito. Isang malamig at nakakatakot na aura ang bumalot kay Spade. Marahas niyang tinulak si Skykes at hinawakan ang leeg ni Vanessa. Lahat ng tao na nasa sala ay gulat sa ginawa ni Spade, maging si Skykes. Tell your family to hide in the deepest hell, for I will kill every one of you once I confirm the truth. Malamig na sabi niya at marahas na tinulak si Vanessa na naghahabol ng hininga sa pagkakasakal sa kanya. Samantalang si Spade ay dire-diretsong lumabas sa mansyon at sumakay sa kanyang kotse. Samantala, Master, nasa labas si Mr. Knight. Sabi ng tauhan kay Dravon na ngayon ay tinutungga ang bote ng alak. Papasukin niyo. Malamig na sagot niya habang patuloy sa pag-inom. Ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang malamig na presensya kaya't walang emosyon siyang tumingin dito. Parang isang salamin dahil pareha silang nakatingin ng malamig sa isa't isa. Where is she? Tanong ni Spade. Who? Parang wala lang nasagot ni Dravon. Is it true? Is she dead? Ramdam ni Spade ang sakit sa mga katagang sinabi niya. Samantalang tila nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Dravon. She's not dead. She's fucking alive. Sigaw niya na tila wala sa sarili. Nagsimula na namang tumulo ang luha sa mga mata niya at wala siyang pakialam kung makita man iyon ni Spade. Your reaction says otherwise. Nakakuyom ang kamao ni Spade habang nakatingin kay Dravon. Binato ni Dravon ang hawak niyang bote. Bullshit! Sigaw niya. Ngunit agad siyang nakulyuhan ni Spade. You told me that you would take care of her. Ngayon malalaman ko na patay na siya. Sigaw ni Spade at agad na sinuntok si Dravon. Ginantihan agad ni Dravon ang suntok na iyon. This is all because of you. You should killed Ares before. Pero hindi mo ginagawa. You told me business. Ngayon, mababalik ba ng business mo ang buhay niya? Tanging suntukan ng dalawang binata ang namayani sa buong mansyon. Walang nagtangkang umawat sa mga ito dahil alam nilang ayaw ng boss nila na pakialamanan sila. 3 araw na ang lumipas habang patuloy ang paghahanap ni Scythe sa katawan ni Natalia. Binalikan nila ang yate, ngunit tanging mga hindi kilalang bangkay ang nakita nila at hindi nila alam kung saan doon si Natalia. Kailangan pa nilang kunin ang bawat DNA ng bangkay na nakita nila upang malaman kung isa doon si Natalia. Ngunit hindi pa rin sila nagtatagumpay. Naisip ni Scythe na baka nakatalon si Natalia at lumalaki ang pakiramdam niya na buhay pa ito. Boss Scythe, wala talaga. Sabi ng isang tauhan na halos 3 araw na palangoy-langoy sa dagat. Nilibot na rin nila ang malapit na ospital at kabahayan, ngunit wala ni isang bakas ni Natalia. Katapusan na talaga natin, tangina. Bulong ni Scythe dahil tila nawawala na rin siya ng pag-asa na makita si Natalia. Boss, baka naman kinain na ng pating si Ma'am Natalia.
Agad na binatukan ni Sight ang isang tauhan sa naisip nito. Ipagdasal mo na hindi yan ang nangyari dahil baka tayo ang ipakain sa pating ni Boss Jarvon. Inis na wika niya at agad namang kinabahan ang tauhan. Umupo siya sa ilalim ng puno habang pinagmasdan ang mga tauhan na 3 araw nang naghahanap kay Natalia. Habang nakatanaw sa dagat, ay agad pumasok sa isip niya ang isang bagay. 45 minutes. Wear this. That tracking device connected to my phone. Napabalikwa siya sa pagkakaupo at kinakabahan na nilabas ang cellphone niya. Hinanap niya ang application na nakakonekta sa track at tila hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nagbiblink ang kulay pulang tuldok sa cellphone niya na ibig sabihin ay gumagana pa ang tracking device. Nabuhayan siya ng loob at agad na tinawag ang mga tauhan niya.